Hello, sis. Dikaw. Sis, okay, yung question mo is, okay lang ba kung paper ka mag-file ng N400? Kasi pag nag-fill up ako ng employment history, yung work positions, hindi nag-appear. Di ko alam bakit. Hope you can read this message. Hello sis! Ngayon ko lang nabasa yung mga comments nyo ba. Kailangan ko talang mag-reply kasi kailangan yung mag-fill out agad. So ngayon, yung question mo sis is tama din kasi meron ding iba na nagtatanong na ganyan. Kaya magre-reply ako para marami ding may makakaalam sa ganito. Okay, yung pag-fill out ng paper, okay lang yun. Kasi kahit hindi ka makapag-fill out sa PDF form, okay lang na hindi ka mag-send it via online. Pwede naman tayong magsisend ng application sa N400 via mail. So yun, i-email nyo na lang pagkatapos yung after you fill out the form, i-mail nyo na lang kasama yung mga support mo, yung mga documents mo na kailangan. Kasi minsan talaga hindi ko alam bakit yung PDF form, minsan hindi tayo makasulat. Iwan ko ba? Sa computer ba? O sa ano? Hindi ko alam kasi nagkaganyan din ako noon. Pero mostly kasi sa application namin is yung pinifill out namin yung mga form ng USCIS. Ano talaga yung sa papers. Then nag-i-inquire na kami ng mga requirements nung yung online na. Yung binigyan na kami ng code. Kasi pagkatapos mo mag-apply, kasi ganito yun, pagkatapos mo mag-apply, padalhan ka ng receipt mo, at saka yung biometric na paper mo, at saka yung pangatlo is yung paper na pangatlong letter is yung may code ka sa USCIS na doon ka mag-login, tapos doon ka na palagi nag-open ng account mo para madali mo siyang makita kung ano na yung process na nangyari sa'yo. Makikita mo yung unang pagre-receive nila, yung nagbibigay sila ng receipt sa'yo, tapos yung biometric, yung mga dates, mag-a-appear talaga doon. Kaya, yun, magsisend na lang kayo ng paper. Anyway, we send it by filling out the papers naman. So, okay lang. Hindi lang. Sana congratulations in advance. Kasi ang dali lang ng mga question. Basta, papasa kayo agad. Bye-bye!